Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo po ay tumayong muli para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Sa John chapter 14, basahin na lang po natin ang verse 16 at verse 26. John chapter 14, verse 16 and verse 26. Sabay-sabay po nating basahin, John chapter 14, verse 16 and 26. And I will ask the Father, and He will give you another helper to keep you forever, to be with you forever. Verse 26, But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal salita. Tayo po'y manalangin sandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila at niluluwalhati. Salamat sa iyong biyaya na muli kami tinipon mo sa lugar na ito upang pag-aralan po ang iyong banal na salita. Dalayan namin, Panginoon, sa pagkabasa ng banal na salita, ang patuloy na paghahanda mo sa aming mga puso. Patuloy mo kaming linisin at paging marapati mo, O Diyos, na maranasan namin muli sa oras na ito ang banal mong presensya at ang kalakasang nagmumula lamang sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkapalang mo po sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalayan pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Sabi po sa Tagalog ng verse 16 sa ating tekstong binasa, dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. No? Pagdating ng verse 26, binigyan na po niya ng identification kung sino yung patnubay. No? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalaala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. So itong mga talatang ating nabasa sa John chapter 14, verse 15 to 31, ito po ay napatungkol sa pangako ng ating Panginoon Kristo sa pagdating ng banal na Espiritu. No? So mga talatang ating binasa, ito yung mga pangako sa kanyang mga alagad at maging hanggang sa panahon natin ngayon. At nagpapatuloy po tayo sa serye ng mensahe patungkol sa Apostles' Creed. At ang Apostles' Creed po ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi, no? Three main section. Una po, ang bahaging nagpapatibay ng ating paniniwala o yung confirmation as a God the Father Almighty, maker of heaven and earth. Pangalawa po, ang ating pagkapatibay sa Panginoon Kristo, ang tanging bugtong na anak, ang ating Panginoon. At pangatlo po ay bahagi ay simpleng paglalahad na I believe in the Holy Spirit. No? So makikita natin sa pambungat na pag-aaral pa lamang, ay makikita natin tatlong persona ng Diyos. So sa kredong ito po, sa creed na ito, dalawang linya po ng kredo ay nakatalaga sa Diyos at 10 linya naman ang nakatalaga sa Panginoong Hesus. Ang dalawang linya tungkol sa Diyos ay naglalaman upang ilarawan ng Diyos Ama na makapangyarihan at manlilikha. Inilarawan din ito ang ating relasyon sa Diyos at ang kahigitan ng Diyos sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Ang 10 linya naman po ay napapatungkol sa ating Panginoong Kristo. Mula sa conception, birth, suffering, crucifixion, death, burial, descent into hell, resurrection, ascension back to heaven, His position at the right hand of God, at hanggang sa kanyang muling pagbabalik to judge the living and the dead. So ito yung Ama, ito yung Anak, no? So how about the Holy Spirit? Paano naman yung tungkol sa Banal na Espiritu? Sa unang sulyap po natin sa Credo, maaaring maisip natin na mayroon lamang isang linyang nakatalaga patungkol sa Holy Spirit. No? At ang linyang ito ay hindi po masyadong nailalarawan. Hindi siya very descripted. Hindi siya masyadong nailalarawan nga. No? Ang mababasa lang natin, I believe in the Holy Spirit, period. End of sentence. Tapos. Ganun lang ang mababasa natin. Subalit kung susuriin natin mabuti ang mga susunod na pangungusap, after ng I believe in the Holy Spirit, ay makikita natin ang persona ng banal na Espiritu. Bakit po? Kasi it is the Holy Spirit
who empowers the church. Kaya nabasa natin, the Holy Catholic Church or the Universal Church. No? It is the Holy Spirit also who unites the church. Kaya nabasa natin, the communion of the saints. It is the Holy Spirit who regenerates sinners. Na mababasa rin natin yung the forgiveness of sins. Mababasa rin natin, it is the Holy Spirit who breathes the resurrection life into transformed bodies. No? Mababasa natin yung the resurrection of the bodies. At panglima, it is the Holy Spirit who sustains us in the life everlasting. Kaya may nababasa tayong the life everlasting. At pagkatapos doon ay amen na. No? Pastor Eli yata magtuturo nun. Okay, so ito ay ilan lamang po sa gawain ng Banal na Espiritu sa Iglesia ng ating Panginoon Kristo. At sa umagang ito, ating pagbubulay-bulayan po ang malawak na mga gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya ni Kristo. Napakalawak pala po ng ministeryo ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat mananampalataya ni Kristo. Kaya patnubayan nawa tayo ng Banal na Espiritu sa oras na ito habang pinag-aaralan natin ang kanyang banal na salita patungkol sa Banal na Espiritu. Who then is the Holy Spirit? Sino nga ba itong Banal na Espiritu na ating pag-aaralan po sa oras na ito? Pag-aralan muna natin sandali ang doktrina po tungkol sa ikatlong persona ng Diyos. Sino po yun? Ang Holy Spirit. No? So, tandaan natin lagi sa ating pag-aaral at mga pinag-aaralan pa, the Holy Spirit is the third person of the Divine Trinity. Okay? There is God the Father, there is God the Son, and there is God the Holy Spirit. The Father is not the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. So the Holy Spirit has always existed as co-eternal with God. Ang Banal na Espiritu po ay laging namamalagi bilang magkalintulad sa ating Diyos, of the same essence as Father and Son. Pareho po ng pinakadiwa sa Ama at sa Anak, and yet with unique ministry. No? May mga kanya-kanya pong ministeryo, lalo na patungkol sa kaligtasan. Sabi po ni Arthur W. Pink, next line po, each of the three persons in the Blessed Trinity is concerned with our salvation. With the Father, it is predestination, o yung katalagahan. With the Son, propitiation, o yung pangpayapa or atonement. And with the Holy Spirit, regeneration. No, yung pagbabagong buhay o pag-iiba na ng buhay natin. So makita natin dito yung predestination na gawain ng Ama, propitiation na ginawa ng Anak, at ang regeneration na ginawa sa atin ng Banal na Espiritu ng Diyos. In creation po, sa pasimula pa lamang, the Holy Spirit was present. Naroon na po siya, umaaligid-aligid na siya sa katubigan. Sabi nga sa Genesis 1:12, 1:2, Genesis chapter 1 verse 2, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So, yung hovering, ibig sabihin daw po ay umaali-aligid na, no? Parang gumagala. So, nang nilikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng naroon, ay makikita natin na ang Banal na Espiritu ang gumagawa. So, the Holy Spirit is the one who shows up to do the work. Nang ipinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, ang Banal na Espiritu ang kumilos sa buhay ni Maria upang ipagdalang tao niya ang ating Panginoon Kristo. Now, nang ang Panginoong Yesus naman po ay nabautismuhan na, isang tinig mula sa Diyos Ama ang nagsabing, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So, at ang Espiritu din ang bumaba sa naanyong kalapati na lumukob sa ating Panginoong Yesus. Okay? So, at ang Espiritu din po ang bumaba sa anyong kalapati na lumukob sa ating Panginoon Kristo. Now, nang ang Panginoong Yesus naman po ay muling nabuhay, it is the life-giving power of the Holy Spirit who breathes the breath of life into Jesus. Okay? Siya yung nagbigay po ng hininga.
And so, the Holy Spirit is now God with us. At ito mismo ang sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga disipulo na ating binasa kanina sa John chapter 14. Kaya kung paanong sinugo ng Diyos ang ating Panginoon Kristo sa mundong ito at bumalik na sa Ama, gayon din sinugo ng Diyos Ama at Diyos Anak ang banal na Espiritu sa mundong ito upang manatili sa kanyang mga disipulo hanggang sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya sabi sa John 14:16, kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama niyo magpakailanman. Okay? Walang iba kundi ang ating banal na Espiritu. Ngayon, matapos po ang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan ng ating Panginoon Kristo, dumating ang banal na Espiritu sa mga disipulo na taglay ang kapangyarihan sa araw ng Pentecoste, no? Day of Pentecost. At pinakilala niya ang banal na Espiritu sa mga disipulo as our helper, no? Doon po sa verse 26 na ating binasa kanina. The Greek word is parakletos or paraclete, no? Nang ibig sabihin po ay advocate, a lawyer, comforter, protector, counselor, guidance. Pinakilala siya bilang helper na makakasama natin magpakailanman. Ito yung espiritu ng katotohanan, ang banal na espiritu ng Diyos. Si Alistair Begg po, next line please, pastor ng Parkside Church sa Cleveland, Ohio, ay kinilala po ang 5 katotohanan tungkol sa Holy Spirit. Una po, the Holy Spirit is a unique person. Okay? He is a person po, the third person of the Trinity and fully God. At katulad po ng ibang tao, ng person, like any person, he can be grieved. Okay? Pwede siya mahapis o mapighati dahil sa paggawa ng kasalanan ng isang taong naligtas na. Pangalawa, he is one with the Father and Son. Number 1. Nawala sa PowerPoint. Ulit po, yung sa una po, na limang katotohanan. Ang una, the Holy Spirit is a unique person. Pangalawa, He is one with the Father and the Son. He is co-equal and co-eternal. Both the Father and the Son send the Holy Spirit, and the Holy Spirit acts for both the Father and Son. Hindi siya kumikilos o gumagawa para sa sarili niya lamang. Kumikilos siya, gumagawa siya for both Father and Son. No? Pangatlo po, He is an agent of creation. Siya po yung kinatawan ng paglikha. No? Umaaligid-aligid na siya sa pasimula pa lamang sa ibabaw ng tubig according to Genesis chapter 1, verse 2. He is the breath of the Almighty. Siya daw po yung hininga ng makapangyarihan. So, yun po yung unang tatlo. Pang-apat, He is the agent of the new creation in Christ. Siya po yung kinatawan ng bagong nilikha kay Kristo. Kaya sabi ng Panginoon kay Nicodemus sa John chapter 3 verse 6, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to spirit. So yun po maliwanag, no, na sinasabi na talagang ang banal na Espiritu ang agent of the new creation in Christ Jesus. So yun po yung naunang apat. At panglima po, the Holy Spirit is the author of the Scriptures. No? Siya po ang manlilikha o may akda ng kasulatan. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is breathed out by God. Hiningahan, no? And the Greek word is theopneustos, na ibig sabihin po ay God-breathed, no? Sa 2 Peter chapter 1 verse 21, sabi po ni Pedro, for no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Sa Tagalog po, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu
Santo o mga taong kinasihan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya maliwanag po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang banal na Espiritu ang divine agent na gumabay sa mga sumulat sa Biblia. Kaya muli, ito yung 5 katotohanan binanggit ni Alistair Begg. The Holy Spirit is a unique person. He is one with the Father and the Son. He is an agent of creation. He is the agent of the new creation in Christ. And the Holy Spirit is the author of the Scriptures. So ilan lamang po ito sa mga katotohanan patungkol sa banal na Espiritu bilang ikatlong persona ng Diyos. Ngayon, sa Hebrews chapter 9 verse 14, Hebrews chapter 9 verse 14, tinawag ang Holy Spirit na eternal Spirit. Okay? Hebrews 9:14, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. Binanggit po yung walang hanggang Espiritu, eternal Spirit. So sa nabasa po natin ay pinagtitibay na siya ay Diyos at Diyos siya magpasawalang hanggan. Nabasa nga natin kanina sa Genesis 1:2 na ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So sa makatuwid, He is the Creator. Tatlong persona ng Diyos, no? At tulad ng nasabi ko kanina, there are Trinitarian passages sa Biblia, no? Sa Lumang Tipan, mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 26, chapter 3 verse 22, chapter 11 verse 7, ang mga salitang let us o yung us na salita, no? Genesis 1:26, very familiar tayo nung nilikha ang tao. Sabi ng Diyos, let us make man in our image, no? So let us. Genesis chapter 3 verse 22, after the fall of man, ano na sinabi ng ating Diyos? Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil, no? Na magiging katulad ng tao tayo, yung us, one of us. In Genesis 11 verse 7, ang konteksto yung Tower of Babel, no? Sabi ng Diyos, come, let us go down and there confuse their language. No? Sabi ng iba, ang anghel daw ang kausap ng Diyos dito. So hindi pwedeng humingi ng, ano tawag doon? Sumangguni ang Diyos sa kanyang nilikha. No? Diyos siya magpakailan pa man talaga. Yan po yung nakikita natin sa Lumang Tipan, yung Trinitarian passages. Sa New Testament naman po, ay makikita natin ang Trinitarian passages during Jesus' baptism. Di ba? So, naroon ang anak na nagkatawang tao sa Ilog Jordan, at pagkaahon niya sa tubig, bumabang tulad ng kalapati ang Espiritu ng Diyos at lumukob sa kanya, at pagkatapos ay narinig ang isang tinig mula sa Ama sa kalangitan. This is my beloved Son of whom I am well pleased. So naroon ang anak, bumabang tulad ng kalapati ang Holy Spirit, at narinig ang isang tinig mula sa Ama sa kalangitan. So, God is not just one God who appears in three different persons at various times. He is at all times three, Father, Son, and Holy Spirit. So, nauunawaan natin ngayon na kapag pinag-uusapan ng tungkol sa Holy Spirit, we're talking about God. Holy God, worthy of praise, worthy of worship, at nararapat lamang na ibigay din natin sa Kanya kung ano man ang ibinibigay natin pagsamba sa anak at sa ama. Maliwanag po. No? Now, they are co-equal and co-eternal. Hindi po siya yung ganito, ama, anak, espiritu, dahil paglarawan daw po yun, katulad sa isang pamilya. May tatay, may nanay, may mga anak. Hindi po. Co-equal po sila at co-eternal. Ngayon, sa eternity past, na magkasala ang ating mga ninuno, nagkaisang planuhin ng Diyos Ama at Diyos Anak ang paglalahad ng maluwalhating gawain ng pagtubos, yung redemption. At napakahalagang maunawaan natin, mga kapatid, na kasama dito ang Holy Spirit para sa gawain ng pagtubos sa mga makasalanang
tao. It is the Holy Spirit who comes upon Mary. Alam na natin ang kasaysayan. No? In Lucas chapter 1 verse 35, sabi ng Anghel Gabriel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. At alam na natin ang kasaysayan, she is given a child without a human father. No? Ang Holy Spirit na nagpupuno sa Panginoon Kristo, siya rin gumagawa sa pamamagitan niya. Ang banal na Espiritu din ang siyang bumuhay sa kanya mula sa kamatayan. Ang banal na Espiritu din ang bumaba upang itatag ang iglesia ng ating Panginoon Kristo. Ang banal na Espiritu din ang siya nagpapabago o nagre-regenerate sa buhay ng bawat mananampalataya ni Kristo. Ang banal na Espiritu din ang nagbigay sa atin ng ganap na kapahayagan tungkol sa Diyos. Kaya ngayon, naunawaan natin ang salita ng Diyos kasi binigyan tayo ng full revelation of God. Bakit po? Upang ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa Diyos at ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa kasaysayan ng pagliligtas at ang lahat ng nalalaman natin tungkol sa kaligtasan ay produkto ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang Holy Spirit, we are talking of God of very God. Again, He is equal to God, the Father, in every sense. He is equal to God the Son in every sense. Maliwanag po, no? Now, may mga katanungan din patungkol sa Holy Spirit. May mga katanungan na what it means to be filled with the Spirit, no? Ano ba ibig sabihin ng mapuspos ng banal na Espiritu? What it means to walk in the Spirit, what it means to be sealed by the Spirit, what it means to be indwelt by the Spirit, what it means to be taught by the Spirit, what does it mean when Jesus said, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. So lahat ng mga katanungang ito, dapat masagot at dapat matutunan ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya ni Kristo. Pero nakakalungkot po, ang interest ng mga tao tungkol sa Holy Spirit ay maliit na bagay na lamang or nababawasan na, lalo na po sa mga evangelical circles today. Habang ang charismatics movement ay dumarami, ang interest sa banal na Espiritu ng mga tao ay nagsisimula ng umuunti among evangelical churches. Bakit po? Dahil ayaw nila magsimula ng away sa mga charismatic, yung debate. No? Kaya nangyayari, nagkakaroon ng pagsasantabi ang ministeryo ng Banal na Espiritu para lamang sa kapakanan ng pagkakaisa. No? Bakit po? Dahil kung ituturo daw natin ang doktrina tungkol sa ministeryo ng Holy Spirit, tiyak magkakaroon ng hidwaan sa kilusan. Okay? Kaya little by little, unti-unti, ang biblical presentation of the person of the Holy Spirit and work of the Holy Spirit ay nagsisimula na pong maglaho. Nagsisimula na pong mawala. Hindi lamang sa charismatic movement ito. Nariyan din ang tinatawag na pragmatic movement. Ano ba ibig sabihin ng pragmatism? Ang pragmatism po is a way of dealing with problems or situations that focuses on practical approaches and solutions. No? Parang ganito pong ibig sabihin, we can do the work of the church. Kaya namin gawin ang gawain sa church. Or we can do the work of the ministry through human efforts. Kaya namin gawin ang pagministeryo sa pamamagitan ng makataong paraan. So ito yung mga tinatawag na pragmatic movement. So nariyan din po ang paghahayag ng mensahe na aangkop sa iyong pangangailangan. Nariyan din ang tinatawag na marketing strategy para makapagdala ng kaluluwa kay Kristo. Iba't ibang estratehiya, sabi nga, mahihikayat namin ng tao sa pamamagitan ng aming pamamaraan o estilo upang yakapin ang Ebanghelyo. So ito na po yung mga nangyayari at nagaganap sa panahon natin ngayon. And so, as the church moved from charismatic movement to the psychological movement and into the pragmatic movement, ang interest po sa banal na Espiritu ay unti-unti nang nawawala. Maging sa panahon natin ngayon, bihira ka na makarinig ng mensahe patungkol sa persona
at ministeryo ng banal na Espiritu. So ganito din po halos ang nangyayari sa Galatian believers na unti-unti nang nawawalan ng lugar ang Holy Spirit sa kanilang buhay. So samahan niyo po ako basahin natin ang Galatians chapter 3 verse 1 to 3. Nandyan pala po. Basahin ko po siya sa Tagalog, no? Basahin natin sa Tagalog. Sabi sa Galatians chapter 3 verses 1 to 3, mga hangal kayong mga taga-Galacia, sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Jesucristo sa krus. Verse 2, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig na inyong narinig tungkol kay Kristo? Next line, verse 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. So, sino daw po ang nakagayuma? Who has bewitched you? No? Ang mga taga-Galacia po, katulad ng ibang mananampalataya ni Kristo, ay nagsimula sa kanilang pamumuhay Kristiyano sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa ganyan po sila nagsimula bilang mananampalataya ni Kristo. Sa ganyan, at ngayon po ay na-influensya sila ng mga Judaizing teachers, no? At ang gospel of grace ay nawawala na at ang pumapalit ay ang sistema ng makataong pagsisikap, human effort. Ang tawag dito ni Pablo ay bewitch, no? Ano ibig sabihin ng bewitch? Ginayuma or nahalina, no? Sa Greek word po ay baskaino, na ang ibig sabihin ay to fascinate, nabighani, nahalina, or to charm in a misleading way, naakit para maligaw ng daan. So parang ganitong ibig sabihin ni Pablo, who has charmed you away from reality, no? Who has charmed you away from the truth. Sino ang nagbighani sa inyo palayo sa katotohanan? So tinanggap nila ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagsimula silang mamuhay Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngayon ay nagtatapos sila sa makataong pamamaraan. Now, simple lamang po ang gustong ipunto ni Pablo rito sa Galatian. Pakinggan po ninyo mabuti. If a person receives eternal salvation through trust in Christ, has received the fullness of the indwelling Holy Spirit. Kung tinanggap po natin ang walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tinanggap natin ang kapunuan ng paninirahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Tama po? No? At kung ang Holy Spirit ay nananahan sa isang tao, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinagkaloob na sa Kanya. No? Wow, may kapangyarihan pala ipinagkaloob sa akin. Pwede ko nang sawayin ang bagyo. Pwede ko nang sawayin ang lindol. Yung ba yung kapangyarihan na pinagkaloob sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Hindi po. Ito po ay kapangyarihang labanan at layuan ang kasalanan. Ito po ay kapangyarihang mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ito po ay kapangyarihang sumunod sa kautusan ng Diyos. Ito ay kapangyarihang ipangaral ang salita ng Diyos at iba pa. Yan po yung kapangyarihang pinagkakaloob sa atin ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya ni Kristo. So lagi natin tatandaan din po na ang Holy Spirit ang source of life and power sa buhay ng isang mananampalataya ni Kristo. Source of life and power. Kung wala ang Diyos na manlilikha, ang mundo ay hindi mananatili. Tama? Kung wala ang Diyos bilang sustainer, ang mundo ay hindi magpapatuloy. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga ito, ang Diyos din ang magpapanatili ng mga ito. Tama po? Okay? Ganoon din sa Holy Spirit at sa mga mananampalataya ni Jesucristo. Kung wala ang Holy Spirit, hindi tayo magiging new creation. Kung wala ang Holy Spirit, hindi tayo maboborn again or being born again, yung katauhan. Kung walang Holy Spirit, hindi tayo mare-regenerate. At kung walang Holy Spirit,
hindi tayo makapagpapatuloy sa kabanalan o yung sanctification. Tandaan po natin, we live in the Spirit. And we are being kept by the Spirit. He is the source of our life. He is the sphere of our spiritual existence. At tandaan natin, nabanggit ito ng Friday yata, no? No one is saved without the Spirit. No one is sanctified without the Spirit. Kaya lagi natin tatandaan, we cannot minister in the flesh. No, hindi tayo makapag-ministeryo po sa laman. We minister effectively and only in the Spirit of God. Okay? Kaya mga kapatid, kailangan natin bumalik at unawain ang sinasabi ng Biblia patungkol sa ministeryo ng banal na Espiritu ng Diyos o ang ikatlong persona. At sa panahon natin ngayon, bihira na mapag-usapan o maipangaral ang tungkol sa banal na Espiritu. Tingnan niyo po ang sinabi ni John MacArthur Jr. Next line po. Sabi ni John MacArthur, I believe that this is a sin in the life of the church to diminish and depreciate the ministry of the Holy Spirit. Isang malaking kasalanan daw po na paliitin at pababain ang ministeryo ng banal na Espiritu. It is a serious sin. It is a sin to think that we can do what only the Holy Spirit can do. It is a sin against the Holy Spirit. It is a sin to think that we can win people to Christ by our techniques. No? Tama ang sinabi ni John MacArthur. Kasalanan na gawin natin yung akala natin magagawa natin na ginagawa ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasalanan din ang isipin na makapagdadala tayo ng tao kay Kristo sa pamagitan ng ating sariling technique, pamamaraan. Hindi po. Again, I believe that this is a sin in the life of the church to diminish and depreciate the ministry of the Holy Spirit. It is a serious sin. It is a sin to think that we can do what only the Holy Spirit can do. It is a sin against the Holy Spirit. It is a sin to think that we can win people to Christ by our techniques. So ito po ay isang uri ng pag-agaw sa gawaing ginagampanan ng banal na Espiritu. Usurping. Ito ay isang uri ng paglapastangan, blasphemy. No? Ito ay isang uri ng paglapastangang pananalita, yung profanity. No? So alam natin na ang Holy Spirit ang laging gumagawa ng kanyang gawain sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang Biblia. So wala tayong magagawa, hindi natin kaya po. Tanging banal na Espiritu lang makakagawa o makakapagpadala ng kaluluwa sa paan ng Panginoon, tayo gagamitin lamang ng Diyos. Hindi tayo mismo. No? Ano pa po ang mga gawain ng banal na Espiritu ng Diyos? Tingnan niyo po ang John 16. Punta tayo sa John chapter 16, verse 8 to 11. Sa John chapter 14, John chapter 15, John chapter 16, nabanggit po ang helper, ang banal na Espiritu. No? Basahin natin ngayon ang John chapter 16, verse 8 to 11. Nandiyan po siya. And when He comes, sining He, Holy Spirit, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Verse 9, concerning sin because they do not believe in me. Verse 10, concerning righteousness because I go to the Father and you will see me no longer. Verse 11, concerning judgment because the ruler of this world is judge. So sa ating nabasa, makikita po natin na isa sa mga gawain ng banal na Espiritu ay He will convict the world. Hahatulan niya po ang mundo. He convicts sin of sin because they do not believe in me. Sabi ng Panginoon Kristo. At ito ay isang uri ng kasalanan na magdadala sa iyo sa kahatulan or kapahamakan. Bakit nga ba maraming kaluluwa ang napapahamak sa impyerno? Bakit maraming kaluluwa na pupunta sa impyerno? Because they do not believe in Christ and in His righteousness. Kaya nga, di ba, ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Pwede naman sabihin ng Panginoon na sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Tapos. Pero bakit niya laging binabanggit? Ang sino mang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ibig sabihin po, kung ikaw ay hindi nanampalataya sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay nasa kapahamakan. Pero kung mananampalataya ka sa Panginoon Kristo, sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, magkakaroon tayo ng buhay na wala hanggan sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pakinggan niyo pong mabuti. As we preach sin and righteousness and judgment, nagbibigay po tayo ng katotohanang ipinapahayag po ng banal na Espiritu. No? If we preach sin and righteousness and judgment, nagbibigay tayo ng mga katotohanang ipinapahayag ng Holy Spirit. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Next line po. Sabi po diyan, our gospel came to you not only in word, but also in power in the Holy Spirit and with full conviction. No? Ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamagitan daw po ng salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So when you preach the gospel in the power of the Spirit, He produces conviction. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa taong binabahagi na natin ng salita. Kaya kung ako'y maghahayag ng salita ng Diyos, kung ako'y mangangaral ng salita ng Diyos na magpapabago sa buhay ng isang tao, unang bagay na dapat nating maunawaan is hindi natin makakaya sa sariling kagustuhan natin. We can't do that on our own. Pangalawa na dapat nating maunawaan at maintindihan, we have to understand that it is the Holy Spirit who produces conviction when the truth is proclaimed and heard and understand. Ang banal na Espiritu ang kumikilos kapag narinig niya po ang katotohanan sa pamamagitan ng kapahayagan at kaunawaan ng banal na salita ng Diyos. So again, hindi natin kaya sa sarili natin. Ang gawain po natin ay magpahayag ng salita ng Diyos, pero in conversion, it is the work of the Holy Spirit. Ano-ano pa ang mga gawain ng Holy Spirit? It is also the Holy Spirit who produces repentance. Di ba? It is also the Holy Spirit who energizes the gospel. Siya ay nagbibigay sigla po sa Ebanghelyo. It is also the Holy Spirit who regenerates. Nagpapabago po. Kaya makita natin, if there is regeneration, no, it is because the Spirit has done that. Gumawa ang Espiritu Santo. The Holy Spirit also gives new life. Nagbibigay din po ito ng bagong buhay. Titus chapter 3 verse 5, the next line. He saved us not because of the works done by us in righteousness, but according to His own mercy by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. So maliwanag, it is the Holy Spirit renews and regenerates. No? So the whole work of salvation then is the work of the Holy Spirit of God. Gawain ng banal na Espiritu ang regeneration, maging ang repentance, maging ang pagkapasigla sa Ebanghelyo, maging ang bagong buhay. At isa pang gawain ng Panginoon, ng Holy Spirit, the Holy Spirit is also the author of Scriptures, which is the source of truth about sin, righteousness, and judgment. Siya ang may akda ng Scripture. He is the author of Scripture, which is the call to repentance. Kaya sa pamamagitan ng paghahayag ng banal na salita, nagkakaroon po ng conviction, nagproduce ng repentance, nagkakaroon ng energize sa gospel preaching, nagkakaroon ng regeneration, at nagbibigay ng bagong buhay. At hindi lamang yan ang mga gawain ng banal na Espiritu. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, next line, ay makikita rin po natin ang isa pang gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya ni Kristo. Sabi po diyan sa chapter 2 verse 13 ng 2 Thessalonians,
But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and believe in the truth. So, andyan yung sanctification, so order of salvation. No? So, pero hindi natin pag-uusapan yung progressive sanctification. Ang pag-uusapan natin dito ay ang sanctification na binanggit na synonymous with salvation, magkasing kahulugan sa kaligtasan. For the word sanctification means to be set apart. It means to be cleansed, no? It means to be separated. Yan po yung kaligtasan na ating tinanggap. We are separated from sin, we are separated from iniquity, we are separated from condemnation, we are separated from the kingdom of God, darkness into the kingdom of God's dear Son. Kaya yung initial salvation po natin is a launch of sanctification. No? Ibig sabihin, yung pangunang kaligtasan ay panimula ng pagpapakabanal natin sa tulong ng Espiritu Santo. Sa Romans chapter 8, punta po kayo sa Romans chapter 8. Babasahin ko po sa Tagalog. Wala po yan dyan sa PowerPoint ko. Dito po ay makikita natin ang kahulugan ng salitang life in the Spirit. No? Sundan niyo po ang babasahin ko. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Sundan niyo po sa inyong Biblia. Romans chapter 8, verse 6. Romans chapter 8, verse 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Verse 9, same chapter. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala ang isang tao, kung wala sa tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyan. Verse 11, same chapter. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang na mamamatay sa pamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Life in the Spirit. And verses 13 and 14, the same chapter, 13 and 14, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Verse 14, listen carefully po sa verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos. So ito ang life in the Spirit. We begin in the Spirit and we live in the Spirit. Tama po ba? No? Nagsimula tayo sa Espiritu at namumuhay tayo sa Espiritu. We go on living in the Spirit, not according to flesh. Kaya pansinin niyo mabuti ang Romans chapter 8, verse 14. Kung nararanasan mo ang direct leading ng Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, nagpapatunay lamang na ikaw ay pag-aari ng Diyos bilang tunay niyang anak. Dahil maliwanag ang sinasabi po ng verse 14, for all who are led by the Spirit of God are sons and daughters of God. Lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya isang napakalaking pribilehiyo po na maging anak ng Diyos. Amen? So, at nakatawag ng Abba Father, no? Daddy, tatay, papa. Nakakalapit na tayo sa presensya ng Diyos na may kasabikan. Nakakausap na natin siya ng malapitan, face to face. Na ibibigay na natin sa Kanya ating mga dalahin sa buhay, na idudulog na natin sa Kanya ating mga hinihingi, at marami pa. At lahat ng ito ay gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. Ngayon, hindi na tayo natatakot lumapit sa Diyos. No? Maaari nating dalhin sa Kanya yung mga kabalisahan natin dahil sabi sa 1 Peter 5:7, ako ang nagmamalasakit sa inyo. So maaari na nating dalhin ngayon sa Kanya ang mga usapin sa ating buhay, mga issues of life. No? So sa makatuwid po, ang Espiritu ang nagbukas sa atin ng daan upang magkaroon tayo ng tamang pakikipag-isa sa Diyos.
At habang tayo lumalago sa salita ng Diyos, ang kagalakan ng pagkikipag-isa sa Diyos ay laging nagiging makabuluhan o lalong nagiging makabuluhan. We sing hymns about God's holiness. We sing hymns about God's glory. We sing with joy and gladness in our hearts. Tama po ba? No? Tayo na po yung tinatawag na happy people at walang kinatakutan, wala na yung takot dahil ito po ay sa gawain ng banal na Espiritu ng Diyos. And another important ministry po ng banal na Espiritu is that He illuminates. Okay? Ano yung illuminates? Nagbibigay liwanag, no? 2 Peter chapter 1 verse 21, nabanggit ko po kanina. Basahin natin uli, nasa next line. 2 Peter 1:21, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So itong binasa natin kanina at ngayon, ay pinakita uli na ang Holy Spirit is the author of Scripture. Pero hindi lamang siya author of Scripture, He is also the illuminator of Scripture. Siya rin po ang nagbibigay liwanag sa banal na kasulatan. 1 John chapter 2 verse 20, next line po. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 20, but you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. Okay? Ano ba itong anointing na ito? Ano ba itong anointed na ito? Walang iba kundi ang Holy Spirit, who is the source of our understanding of Scripture. Tama po ba? No? So, sino ba dito ang nagbasa ng Biblia na wala pa ang kilos ng Espiritu sa kanyang buhay na agad niyang naunawaan ng Biblia? Hindi, di ba? Nung natrabaho nga ako sa ibang bansa, may binasa akong Biblia, sabi ko, ganito pala ang Biblia. Mas maganda pa yung comics. Dahil sa comics, may picture na naunawaan mo yung storya. Pero inumpisahan ko pa naman noon ay Genesis. Sabi ko, ang hirap pala unawain. No? At tama pala, kung walang Holy Spirit sa buhay ng isang tao, hindi niya maunawaan ang salita ng Diyos. Because the Holy Spirit is the illuminator of the Scriptures. 1 John chapter 2, verse 27, next line. 1 John 2:27, but the anointing that you receive from Him abides in you, and you have no need that anyone should teach you, but as His anointing teaches you about everything, and is true and is no lie. Just as it has taught you, abide in Him. Sabi po, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu'y nanatili sa inyo, hindi niyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng mga bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo at ito'y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Manatili kayo kay Kristo. Yung salitang anointing po is chrisma. No? Ibig sabihin, ointment po. Bagay na inilalagay sa atin tulad ng anointing oil. At ang Espiritu ng katotohanan na darating siya magdadala sa atin sa lahat ng katotohanan at para gabayan tayo upang makita ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. So mayroon tayong tagapagturo at patnubay na nananahan po sa atin at nagbibigay liwanag sa atin. Again, the Spirit illuminates us to understand the holiness of God. The Holy Spirit illuminates us to understand our sinfulness. The Holy Spirit illuminates us to understand the gospel message. Kung wala ang gabay ng Banal na Espiritu sa ating buhay, wala tayo sa kaligtasan. Illumination, tandaan po natin, is the work of the Spirit which gives us an understanding of what the message means. Amen po? No? So sa ating pagkatapos po, ito ang mga gawain ginagampanan po ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya ni Kristo. He convicts us concerning sin, righteousness, and judgment. He produces repentance. He energizes gospel preaching.
He regenerates us. He is the author of Scriptures. He sanctifies us. He gives us new life. And He illuminates us at marami pa po. Napakalawak ng ministeryo ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya ni Kristo. Kaya patuloy natin siyang pasalamatan, ang Banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay, upang tayo patuloy na makasunod sa Kanyang mga kautusan. Pasalamatan natin ang Banal na Espiritu for saving us, for convicting us, for producing us repentance, for making the gospel live, for regenerating us, for sanctifying us, for giving us ultimate knowledge of God, and for ushering us into His presence. At marami pa tayong dapat matutunan sa Banal na Espiritu ng Diyos. Ano ngayon ang hamon sa ating lahat? So ang hamon po ay mababasa natin sa Efeso 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Huwag daw po nating pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya ay kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. So meron na tayong tatak, visa entry ng Banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ang hamon po sa atin, huwag nating pighatiin, huwag nating napahapasin o yung mahapis. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Sa 1 Thessalonians 5:19, ganito po ang sinabi naman, do not quench the Spirit of God. No? Huwag daw po nating patayin ang ningas ng Espiritu. 1 Thessalonians 5:19, i-cross-reference nyo na lang po siya dyan. Do not quench the Holy Spirit. In Ephesians, do not grieve the Holy Spirit. In 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Spirit. And finally po, na may we who are in the Spirit live by the Spirit and not by the flesh. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu ng Diyos, hindi ayon sa laman. At nawa ang Banal na Espiritu ay maparangalan po sa ating buhay habang tayo lumalakad according sa Kanyang kalooban at sa Kanyang kapangyarihan. Tayo po tumayo, umawit po tayo ng isang himno bago tayo mag-closing prayer. Spirit of the living God, you bring your life to me. Spirit of the living God, flow like a river through me. Spirit of the living God, you bring your life to me. Spirit of the living God, flow like a river through me. Flow like a river and streams of life. Flow like a river, flow free. Flow like a river with streams of life, setting your people free. Spirit of the living God, you bring new life to me. Spirit of the living God, flow like a river to me. Flow like a river with streams of life. Flow like a river, flow free.
Flow like a river with streams of life, setting your people free. Flow like a river with streams of life. Flow like a river, flow free. Flow like a river with streams of life, setting your people free. Setting your people free. Setting your people free. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos na sa iyong biyaya at grasya at habag kami pinagpala mo sa pamagitan ng salitang nahasik sa aming mga puso. Patuloy nawa o Diyos ang salita mo yung manahan sa aming buhay. Patuloy na itong lumago at magbunga at magbigay ng kapurihan sa dakilang pangalan. Patuloy namin pinasalamatan o Diyos ang iyong biyaya sa nagdaang sandali. Salamat sa banal mong Espiritu na isinugo mo Panginoon upang kami po ay patuloy na makalakad ng naaayon po sa iyong kalooban. Thank you, Holy Spirit, for saving us, for convicting us of sin, righteousness, and judgment. Thank you, Lord, for producing repentance in us. Thank you, Lord, for making the gospel life, for regenerating us, for sanctifying us. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga ministeryong pinagawa mo po sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na makalakad, makasunod, makapamuhay, nang naaayon po sa iyong kalooban at patuloy na patnubayan kami ng banal mong Espiritu sa araw-araw ng aming buhay upang kayo po ay maluwalhati sa aming mga buhay. Muli, O Diyos, maraming salamat sa pagkapala mo sa bawat isa sa amin at tunay na wala kaming may babalik sa iyo kundi ang kataas-taas ng papuri, pagsamba at pasasalamat at ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Makaupo na po muna tayo sandali. Salamat po, Pastor Rolly, sa napakaganda na paalala sa atin ano yung Holy Spirit sa ating buhay. May share ko lang po na siguro mahigit 8 taon na po tayo na nasa Reformation o nasa Reformed doctrines and yung theology po natin. And ginagamit natin na confession, yung kasaysayan po, is the 1689 London Baptist Confession of Faith, na kung saan malinaw po doon yung mga aral ng Biblia, even yung Apostles' Creed nandun sa loob po nun. And nung na-realize po natin iyon, na tayo po ay may mga practices before in relation sa Holy Spirit na hindi po biblical. Like for example po, no? Dati tayo ay tinatawag po na normative worship. Pag sinabi pong normative worship ay tayo may ideya kung anong klaseng pagsamba yung gagawin natin. Kaya dati, itong part pong ito, maluwag ngayon, may drum set dyan, may bass guitar. Tapos naalala ko pa mga kabataan pa din yung iba sa mga young adults natin ngayon, meron pa tayong yung sumasayaw, tambourine, no? Tapos talagang pagdating ng Sabado, kumpleto lahat, may backup singers tayo, puno to lahat eh. Naalala po ninyo yun? Tapos may nagsasong lead pa dito, na talagang grabe yung preparation pagka tinatawag na praise and worship. Isa yon sa niregulate natin. Niregulate natin siya kasi sabi sa scripture sa New Testament, yung boses ang kailangan na mangibabaw pag nananambahan dahil ang templo ngayon ay ang mga Kristiyano na, no? Hindi natin dapat gayahin yung Old Testament, yung mga ginagawa ni Haring David, kasi yun ay fulfillment ng mangyayari sa Panginoong Kristo. Wala nang temple ngayon. Kaya ang temple ay ang mga nanampalataya kay Kristo, kaya yung boses dapat, yung mga ibabaw pag tayo ay nag-worship. Isa yon sa mga nabago. Na-regulate po yon. Tapos dati tayo po ay merong minsan na tinatawag na altar call.
No, yung kapag nanawagan yung pastor na pumunta sa harap, yung mga nagsisisi sa kasalanan, nais yung bago i-renew yung yung inyong dedication sa Panginoon, may altar call, andiyan po yung iyakan, andiyan yung tumbahan. Tapos may mga yung sinner's prayer, na uulitin yung panalangin and then bibigyan natin ng guarantee yung tao na kung yun yung taos puso mong ginawa ay maliligtas ka. At napakarami pa pong practices na ating tinanggal kasi nakita natin na hindi yun yung biblical. Sabi nga ni Jesus, di ba, when we worship in spirit and in truth. Yung truth ng Word of God na Bible na meron tayo, sa pangunguna ng Banal na Espiritu, ay dinala tayo sa mga tama na mga practices sa loob ng church. Kaya nga nakalulungkot, may mga tao po na nagparatang sa ating iglesia na wala na yung presensya ng Banal na Espiritu dyan. Kasi wala nang kantahan na nagsasayawan, nagtatalunan, nagiiyakan, nagtutumbahan. At nakakalungkot, may mga ilan din po na dati nating miyembro na nagsabi niyan na umalis po sa iglesia. Kasi sabi, wala na yung Holy Spirit dyan sa church na yan. Because wala na po yung tinatawag na mystical experiences. Wala na po yung mga emotional experiences na sinasabi nila. Na kumbaga yun ang parang nagiging sukatan nila ng pagkilos ng Banal na Espiritu. Pero as we grow in the Word of God, alam niyo po, nakikita po natin anong mga dapat na practices at ano yung mga practices na hindi dapat. At yun ang tunay na pagkilos ng Banal na Espiritu. Kasi ang tanong po, ang pagkilos mo ng Banal na Espiritu ay yung sa linggo-linggo nating iyakan, tumbahan, ano po, yan ba yung manifestation ng Holy Spirit talaga? Ang tunay na manifestation ng Holy Spirit is the fact that we continue as a church na tayo ay nag-grow sa Word of God. Hindi po madali ang buhay Kristiyano. Araw-araw may temptation, pero the fact na nagsisisi ka araw-araw sa kasalanan mo, yun ay Holy Spirit sa buhay mo. Kasi hindi ka magsisisi kung walang Banal na Espiritu sa buhay mo. The fact na nagpapatuloy tayong sumunod kay Kristo sa kanyang mga pinagagawa sa atin, ay Banal na Espiritu yun. The fact na nananalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita, ay ibig sabihin may Banal na Espiritu ka sa iyong buhay. Hindi kailangan lagi na mystical experiences o mga tinatawag natin na emotional high. Ang Holy Spirit, hindi po. Ang Holy Spirit unang-una ay pinapakita niya na tayo po ay naligtas dahil sa pagkilos niya. Nagsisi tayo sa kasalanan at sumunod tayo kay Kristo, at sa kabila ng napakahirap po ng ating kalagayan bilang Kristiyano, nagpapatuloy tayo ngayon, yan ang Holy Spirit na sinasabi po sa ating buhay. Kaya po, tatandaan natin na hindi nawala ang Banal na Espiritu sa iglesyang ito nung tayo nag-reform. Nagkaroon lang po tayo ng malalim na pagkaunawa, ano ang Banal na Espiritu Santo, ano yung kanyang karakter, at ano yung kanyang gawa sa ating buhay. At tayo po na narito ngayon, sama-sama po tayong nananambahan bilang iglesia. Ang ganda nga nung sabi ni Pastor Rolly kanina eh. Yung sa confession, yung I believe in the Holy Spirit, parang yun lang yung kanya eh. Nakita nyo? Kasi doon sa una, I believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and so forth. I believe in Jesus Christ. Ang haba nung sa kanya eh. Pero yung sa Holy Spirit, parang isa lang eh. I believe in the Holy Spirit. Pero tama yun sabi ni Pastor Rolly, yung mga kasunod nun, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, lahat yun ay gawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Yun yung kanyang trabaho. Kaya magalak po tayo. Kasi may times na nanlulupay-pay tayo, may times na nahuhulog tayo sa kasalanan, may times po na para bang walang pagkilos ang Diyos sa ating buhay. Pero yung pong katotohanan na nagpapatuloy ka sa pananampalataya, nagsisisi ka sa kasalanan, ay yun ang Holy Spirit po sa ating buhay. Tandaan po natin, wala pong makakatayo sa kanyang sariling kalakasan pagdating sa buhay pananampalataya kung wala ang Banal na Espiritu. Remember, lahat tayo dati ay patay. Patay tayo sa kasalanan. At wala tayong magagawa sa ating sarili, ngunit dahil sa pagkilos ng Banal na Espiritu, Titus 3:5, through the washing and regeneration of the Holy Spirit, nakikita po tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung iniisip nyo ngayon, ba't may mga churches, di ba, at saka kung sa atin din po, bakit tayo dati ganito yung worship natin, ganyan. Gusto nyo maintindihan po yon? Attend kayo ng discipleship every Friday. Masasagot po yung inyong mga katanungan. Lalong-lalo na ito pong patungkol sa Holy Spirit. Napakagandang pag-aralan po ito.
Ang tawag po diyan pneumatology, no? May hiwalay na pag-aaral patungkol sa banal na espiritu. Tayo po kasing mga Pilipino, galing tayo sa kulturang pagano eh. Kaya ang Pilipino mahilig sa mga misteryo yan eh. Ang problema nga lang minsan may mga churches dahil sa kakulangan ng pag-aaral sa banal na kasulatan, ano-ano yung nai-attribute sa Holy Spirit. Yung mga experiences, yung mga kababalaghan, ay iwan po natin yan. Tingnan natin yung banal na kasulatan sa tinasabi po patungkol sa banal